Blessed day po sa ating po lahat, sa ating po mga tropa po diyan at gano'n din po sa ating po mga life coaches. Blessed day po sa atin at welcome back po sa ating pong Squad Weekly Interactive Meeting at patuloy po ang ating pong paglago spiritually po, 'no. And thank you so much po sa ating po ng mga life coaches na walang sawa pong tumutulong po sa ating po mga tropa po diyan. At gano'n din po sa mga men and women in uniform po natin. May the Lord bless po sa inyo po kung saan man po kayo napa-assign sa office man po, sa field, and may the Lord bless po sa inyo. By the way, I'm Life Coach David Salanatin. Dito po ako na talaga po sa PNPA, dito po sa Silangang Cavite. Kung meron po kayong mga kakilala, nais po makapunta po doon sa PNPA, pwede po kayo po mag-drop by po dito. Meron po tayong breakthrough house po dito. Sa pagpatuloy, dito na po tayo sa ating pong week number 38. Taasan po ako ngayon po na dala po ng mensahe po ng salita po ng Diyos. Sabi niya po dito is, unless the power of prayer. Napakaganda po, 'no, na hayaan po natin, kapangyarihan po ng panalangin ang manguna po sa ating pong buhay. We believe po, 'no, na isa pong sayings din na the the power of prayers. Kaya 'wag po natin po maliitin yung, panalangin sapagkat napaka-kapangyarihan po ito, napaka-mabisa po ito, yung panalangin. Okay, makikita po natin po ngayon yung ating pong verse in the book of Ephesians chapter 6 verse 18. Sabi niya po dito, "Pray in the Spirit at all times, and on the other occasion, stay alert and be, persistent in the prayers of all believers anywhere." Napakaganda po dito na sinabi po ng Apostle Paul dito sa may book of Ephesians na dapat po tayo po, 'no, sa lahat po ng mga oras o anumang pong bagay ay dapat po tayo po manalanginan. At 'wag po natin po ito basta po maliitin yung panalangin ito sapagkat ito po ay napakadakila at makapangyarihan. Makapag-change po ng buhay ng tao, galing ng buhay ng isang tao, makabigay po comfort sa kapwa po natin at gano'n din po sa ating pong buhay. Sabi nga po dito po, 'no, is, pray more, worry less, 'di ba? Agree po ba kayo? 'Di ba kapag po tayo po'y, lagi po nananalangin at, mababawasan po yung ating pong pag-alala. Ito pong sinasabi po dito na pray more, worry less ay hindi lang po ito na nagpe-pray po tayo kung kumain, 'di ba? Of course kung 3 times po tayo nakain ay 3 times po tayo na hindi po, kundi hindi lang po doon, kundi lagi-lagi po sa atin pong buhay. Paggising, bago po matulog, at ipag-pray din po natin yung iba, okey? Yan po kagandahan po doon dahil po binigyan po tayo ng salita po ng Diyos na hayaan po natin yung kapangyarihan po ng panalangin na kumilos po sa ating pong buhay. Meron po tayo po dito na sa screen po natin, how do we pray? Paano po tayo manalangin? So, of course, marunong na po tayo mag-pray. Pero ano ba talagang pinaka-purpose ng prayer po natin na nababanggit po natin po dito? First dito po is, prayer is an expression, expression of our faith, 'di ba? The expression. Ito po yung mga kumbaga po pinapakita po natin yung ating pong pananampalataya sa pamagitan po ng panalangin. Prayer is the intimate conversation with God. Wow, bilhin niyo po, sir and ma'am, yung ating po panalangin po dito po, 'no, ito po yung conversation po natin between you and our God, 'di ba? Na makausap po natin po sila, makausap po natin po Panginoon Diyos heart to heart. At, ma-feel po natin na nandiyan pong Panginoon Diyos po lagi sapagkat meron po tayo na conversation through prayer po sa ating pong Panginoon Diyos. Next po dito is keep it short and simple, 'di ba? Kung tayo po'y manalangin po, 'no, hindi naman po kailangan po pahabaan po 'yan ng panalangin. Importante po may direct to the point po sa Panginoon Diyos kung ano pong nais mo doon at a very simple po na prayer from the heart na panalangin. Okay, kung nasanayan po natin po lagi po na paulit-ulit po natin po panalangin, ito po'y ugalian po natin po, sir and ma'am, na panalangin po natin is, simple and short lang po and direct to the point yung ating pong, hingin po sa Panginoon. Of course, the sincere heart, mula po sa puso po natin,
kung ano po nalalaman po ng puso po natin, yun po yung panalangin na meron po tayo. And sabi niya po dito is prayer of Jabez. Si Jabez po dito po nanalangin po siya sa Panginoon Diyos. Ang panalangin po niya is to bless by God and to be generous by provision and favor and protection. Yan po yung panalangin po ni Jabez. Pwede po tayo po maging Jabez po, sir and ma'am, sa ating pong buhay na humingi po tayo sa Panginoon Diyos po ng blessings, hindi lang po pang sarili, kundi po para po sa pangkalahatan, na hingin po natin po ang panalangin po na ito. Ito po 'no, enough na po sa atin po kapag meron po tayong Panginoon Diyos sa atin pong buhay. Yes, mga bagay po sa ating pong buhay, mga material, posisyon po or temporary power or authority po mawawala po 'yan. Pero kapag meron po tayong Panginoon Diyos, ito po yung everlasting po sa atin. Sabi nga po dito sa may, First Chronicles chapter 4 and verse 10, "Make room, God is enlarging your territory." 'Di ba napakaganda po dito po ng panalangin po dito ni Jabez po 'no, na enlarging the territory. Palawakin mo po yung Panginoon Diyos yung sakop ko, na ito po yung hinihiling po ng Panginoon Diyos. Nawa po sa atin po 'no, yung sakop po natin, yung influence po ng ating pong buhay, yan po hingin po natin sa Panginoon Diyos. Yes, kayo po, sir and ma'am, meron po kayong mga subordinate sa family po ninyo na dapat po mapalawak pa po yung influence po ninyo. Tulad po ni Jabez po dito na enlarging the territory na meron po siya. Dito po 'no, tingnan po natin po yung full verse po dito sa may First Chronicles chapter 4 verse 10. Jabez cried out, "The God of Israel, oh that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted his request. Mabili niyo po yun, yung panalangin po ni Jabez po dito po, sir and ma'am, ay hindi po para lang po sa kanya pong sarili. Kaya po tinugon po ng Panginoon Diyos ang kanya pong panalangin dahil po sa kapangyarihan po ng kanya pong panalangin, and sagot po dito po ng Panginoon Diyos, and God granted his request, di ba? Sana po tayo din po, no? Kung meron po tayo po hihingi po sa Panginoon Diyos na sa tingin niyo po matagal na, antay-antay lang po tayo, have patient po tayo po doon. Sinusubok lang po tayo ng Panginoon Diyos kung gaano po katatag po yung ating pong panalangin, na, na kung gaano po tayo ka seryoso sa sincerity po ng ating pong panalangin. And sabi niya po dito, and God granted his request. Next po dito is letter B is when in doubt as to when we can tell God. Diba? Kung tayo po nagkakaroon po ng duda at nagkaroon at ilapit po natin po sa Panginoon Diyos. Sapagkat sabi niya po dito, pray. Acrostic name po ng pray po dito is praise, repent, ask, and yield. Diba? Ito po yung ibig sabihin po pala po ng pray. Na dapat po, kung mag-pray po tayo sa Panginoon Diyos is to praise Him. Diba? Talaga pong itaas po natin yung ating pong Panginoon Diyos. Kung anong po nagawa po ng Panginoon sa ating pong buhay, sa Kanya pong papuri at papasalamat. And repent. Of course, we are not perfect. I'm not perfect. Kaya po hingi po tayo ng kapatawaran po sa Panginoon Diyos. At yung ask po dito, hingin po natin po specifically kung ano pong nais po natin po sa ating pong buhay. And of course, the yield is yung humility. Diba? Kailangan po natin po ipakumbaba po yung ating po yung sarili. Wala po tayong pagmalaki po, no? Ano man nagawa po natin, ano pang po meron po tayo, dapat po lagi po tayo nagpakumbaba sa ating pong Panginoon Diyos. At yung prayer din po natin po, no? Yung acts po dito, yung adoration, contribution, thanksgiving, and supplication. Di ba? Yung adoration po dito, yung sinasamba po natin yung Panginoon Diyos, yung acts. Kung kumbaga yung mga gawa. Di ba? Hindi na po tayo sa salita po, no, kundi sa gawa with action. Kaya po acts po dito is adoration po natin sa Panginoon Diyos, yung contribution po natin, and yung thanksgiving po natin, and then yung supplication po natin. Yung supplication, yung nilalapit po natin, binabouch po natin sa Panginoon Diyos, ang hinihingi po natin sa Panginoon Diyos.
Sabi nga po dito, na lesson po natin, He sees in secret, di ba? Nakikita po ng Pinoy Diyos yung mga pinakasikreto po natin. Kaya po wala po tayong may tago po sa Kanya. Ano man pong lihim po na meron po tayo, ay wala pong sekreto po sa Pinoy Diyos. Nakikita niya po lahat po yan. In the book of Matthew chapter 6 and verse 6, sabi niya po dito, But when we pray, go unto your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sins in secret we will reward you. Di ba? Kapag nakita po ng Pinoy Diyos, kung gaano po tayo ka sincero po sa ating pong panalangin at nakita ng Pinoy Diyos po na tayo po ay sincere sa ating pong panalangin, and the Lord will reward sa ating pong panalangin. Ganyan po ang Pinoy Diyos po, nung nakikita niya po yung heart po natin, yung nilalaman po ng puso po natin. Yes, ang tao, nakita niya pong outside appearance, but yung Panginoon Diyos po natin ay nakikita niya po yung nilalaman po ng ating pong puso. God listen to all your spoken and unspoken prayers and grants the ones which are the best of your health, your faith. Di ba? Kahit po hindi po natin sinasabi or sinasabi po natin ang ating po panalangin, talaga po ika-grant po, ipagkaloob po ng Pinoong Diyos po sa atin po yan kapag meron po tayong pananampalataya. Di ba? Have faith sa ating pong panalangin. Kapag tayo po nanalangin, ay magtiwala po tayo sa Pinoong Diyos na igawin po natin. Have faith po tayo po sa ating pong panalangin. Dahil sabi po dito sa may 1 John chapter 4 chapter 10 verse 14, that if we ask anything according to His will, He heard us. Kung ano po hiningi po natin po sa Kanya, ay ipagkaloob po ayon po sa Kanya pong kalooban. Sabi po dito po sa may John chapter 1 John chapter 5 verse 14-15, and as it is confident that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He heard us. And if we know that He heard us, and whatsoever we ask, we know that we have requests that we have asked of Him. Ito po yung kagandahan po sa atin po dito, sa ating pong walk by faith po sa ating pong Panginoon Diyos, yung ating pong panalangin talaga po dito. Ang hinihingi po natin ay ayon po sa kalooban po ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga po dito po, never get tired. Okay? Sa panalangin po, never get tired praying because God is always listening. Huwag po tayo pumanawa po sa ating pong panalangin po, no? Na tuloy-tuloy lang, meron pong sagot agad po ng Panginoon Diyos, mga araw pa lang, o linggo pa lang, or buwan. Minsan po taon na po ang prayer request po natin ay wala pa rin. Sige, tuloy-tuloy lang. Kasi po ang Panginoon Diyos po natin hindi po sa tutulog sa pag-antay po at pagtugon po ng ating po mga panalangin po sa Kanya. And let us see po dito, give ourselves a push, di ba? Kailangan pong push po natin. Di ba sa training po, no? Lagi pong push up, minsan meron pong 30, 50, 100, minsan po 150, may 200 push up. Dahil ano po, pampalaki po ng muscle, bicep, tricep po yan. Kaya po, sabi po dito ng push po, no, is pray until something happens, di ba? I-push lang po natin, tuloy-tuloy lang po natin at makikita po natin may mangyayari po niyan. Tulad po nito ng isa pong parable po dito, na persistent po siya. Yung tuloy-tuloy po siya sa panalangin po niya po, no, na humingi po siya sa Panginoon Diyos. At sabi nga po dito na isang sayings is always pray and never give up. Huwag po tayo doon po tumigil po sa panalangin. Hanggat hindi po natin nakuha yung ating pong nais po makamtan po sa buhay. Meron po dito sa may verse na ito, sa may book of Luke chapter 11, verse 1 down to 5. Nandito po dito yung widow woman na humingi po sa ng Panginoon Diyos po ng justice sa kanya pong buhay. At sa patuloy po ng kanya pong panalangin po dito, give me the justice against my adversity. Diba? Marami po sa mga kaaway. Pero ang Panginoon Diyos po ay tumulong po sa kanya, and while he refused, but afterward he said himself, no, I neither fear God nor respect man. Diba?
ay tuloy lang po natin po dito at bandang huli po dito ay nakuha niyo po dito yung ano, yung, justice sa kanya pong buhay. Kaya sa ating pong buhay na marami po tayo pong panalangin po sa Panginoon Diyos. Minsan ang tagal na, pero 'wag lang po tayo tumigil, persistent lang po tayo, tuloy-tuloy sa ating pong panalangin. As I close, Sir and Ma'am, sa araw na ito is prayers po natin is praise God for His goodness and grace in our life. Ask forgiveness for our sins. Thank Him for the blessings we have received. 'Di ba? Huwag po natin po kalimutan yung mga blessings na tanggap po natin mula po sa Kanya. Either ito'y pagsubok, ito po'y pagpapala financially, ay ipasalamat po natin po sa Panginoon Diyos. And of course, we are all sinners. Hingi po tayo ng kapatawaran po sa Kanya lagi. At hingin po natin din lagi po sa Panginoon Diyos yung biyaya na meron po tayo sa buhay. Yan lang po at may the Lord bless po sa atin sa nasa duty po diyan, nasa office o nasa field. May the Lord bless and protect you at ano po tayo, gabayan po tayo po ng ating po Panginoon. So muli po natin pagkikita, Sir and Ma'am, God bless po sa atin po lahat.